Nay, nandito na kami. Papunta kami sa kubo. Ayun na si tatay, oh. Nakakuha siya ng isang kabote kanina, eh. Oops, at ako naman ay may bit-bit na yung bigay ni Kuya To na seedlings ng kamatis at talong. Last week pa ito, eh hindi nadala, hindi na itanim last week. Nakalimutan. Ayan, ngayon dala-dala ko. At itatanim daw ni tatay. Ayun, oh, pumapasok na si tatay sa Golden Gate. Nagbukas na siya ng Golden Gate. Ako pag pumapasok ako dito, nag-aano na lang ako. Nag-acrobat na lang ako. Wait. Sasara ko muna. Salende. Mahirap pagka ang gate ay sira ang remote control. Yan, ingat ako sa paglalakad dito kasi oops. Madulas kasi itong parte na to at ang aking bota ay hindi na mapapagkatiwalaan. Mas madalas ako medyo umi-slide eh, kaya naagapan lang. Okay, wait. Babalik ako sa Nande. Ayan, oh. Naglalagay na ng pagkain si tatay. Ako daw naman ang magpatuka ng manok. Oh my goodness. Okay. Wait lang, ha. Sandali po. Magbubukas. Sakto ng kain ni Tisoy. Teka lang sandali tayo. Mamaya mo buksan. Ito ang mga manok, oh. Oh. Okay. Galing ko magpa-shoot, no? Ay, yun lang. Napapashoot sa kanila, eh. Itong isang manok na to, hindi ko alam kung kanino yan. Lagi yan nandito. Mamaya yung mag-iina, yung inahin na may sisiw, andyan na rin. Ha? Nasa labas? Buti hindi. Hulihin mo. Nasa labas daw ang sisiw. Buti nakalabas. Yan. Mano to. Ayan, nanay. Yun, napasok. Tangi. Si tatay, alay! Oh. Bakit? At atay, hawakin ang ano. Oh. Ay, wait. Wait lang. Ayan, oh. Ako ay nakaupo ngayon dito at dinalangon ako ni tatay ng upuan dito. Ayun si tatay, oh, papunta na doon at magtatanim na siya ng kamatis. Hindi ako masyadong makakilos ngayon dahil umatake bigla ang aking sasapnan, yung aking lower back. Biglang para bang yung spark na ganun, na parang lalagutok, parang ganun. Muntik na akong bumagsak dito kanina, andyan ako kanina. Muntik na akong bumagsak, buti nakakapit ako doon. Kasi pag umatake yan, alam ni tatay yan kasi nangyari na rin sa kanya to dati. Pero bata-bata pa siya noon at nasa 30 plus lang siya noon. Kahit naglalakad ka pag umatakin at biglang nagkuskus na ganun, biglang yung dalawang buto nagkukuskus na ganyan, yung dalawang dulo. Yun ang sabi ng doktor, ay pag nagganon biglang manghihina, walang lakas tong yung etong lower part ko, kaya babagsak ako. Buti nga nakakapit ako dun sa dingding at saka sobrang sakit. Kaya
Ayan, nakuha na yung sisiw. Nakuha na yung sisiw. Eto, o, nasa timba. At binigyan na siya ng patuka dyan. Nadatnan kasi namin na nandun sa labas. Dahil si tatay hirap ding yumuko, nakaabot dito sa sulok. Hindi niya nahuli, may butas palang maliit dito, nakapasok. So, lalo siyang nahirapan. Kaya, nung medyo nagtagal bago niya nakuha dun sa loob. Buti na lang din at nakalabas pala yung sisiw. Kasi, nakita ko ngayon, yung tagiliran niya, yung dito, halos walang balat. Yung tagiliran niya dito, mabuti na lang, hindi tumagos sa laman at hindi nakuha yung laman loob. Kaya buhay pa siya. Pero yung halos yung tagiliran na ganito, halos natanggalan ng balat. Kung yung isa sa amin ay yung batok ang natanggalan ng balat, hanggang dito sa may balikat na, sa may puno na ng pakpak, walang balat. Ngayon okay na, kahapon sariwang-sariwa. Ngayon tiningnan ko bago kami umalis, okay na. Tuyo na siya. At ito naman, medyo tuyo na. Siguro kagabi pa ito o kahapon pa ito, kagabi pa ito na nakaalis sa pugad, sa kulungan. Meron kasi nga butas dito sa may pinto, yung may malaking space ng dingding dito sa may pinto na hindi ko dahil sabi ko andun ang inahin, hindi magwawala ang mga sisiw kung andyan ang nanay. Ay kaso, yun nga mismo, buti na lang nakalabas siya. Oy, nakuha mo na. Yan yung may hinog na. Putok yan siguro. Ay, putok na. Ayan ito yung yung natumba, yung tinukura natin. Ayan. Nakakuha ng saging si tatay. O, diba? Ang lalaki din naman mo. O kung hindi yan namin tinukuran, di sayang. Ayan, natuka na. At yan, sorry doon sa inahin. Wala ka ngayong anak. O, nagpupumilit siyang makawala. Tatay, lagyan mo nga dito ng pantakip. Para hindi, itong sisiw, para hindi siya ma-stress. Kasi nai-stress siya pag nakakakita siya ng may patuka naman siya doon. Wait lang. Yan, medyo okay na ako. Nakaupo na ako ng diretso. Naipahinga ko na yung sasapnang ko. Kaya nakakatayo na ako ulit. Pero wag lang ako yuyuko. Kanina kasi nag-trigger. Naramdaman ko na to nung paalis na kami. Sabi ko parang maano yung sasapnang ko. Kaya habang daan, lumalakad ako pero mabagal. At saka tinitimbang ko yung paglakad ko. Tapos noong nandito na medyo okay na. Ang problema, eto nga, nung nanguhuli si tatay doon ng sisiw, sabi niya, bantayan mo dyan at papunta nga daw dito. Sa gawi dito yung sisiw. So binantayan ko, nung nandito na, yumuko ako at sabi ko, ako na ang dadampot. Nakalusot naman doon sa loob. Papunta doon sa loob, doon sa sulok na yun. Yung pagtayo ko dito, noong babalik na ako dito, biglang ang gumanon ang pagtayo ko. So dapat hindi kasi ako dapat yuyuko. Ayun, nakalimutan ko dahil dun sa sisiw. Ayun, tuloy. Buti dito ako nakakapit. Buti na lang may mga space dito, nakasya ang kamay ko. Ayun. At okay na ulit ako ngayon. Although nararamdaman ko yung sakit, pero yung sisiw pinasok ko dun sa loob. Pinalagyan ko ng takip kay tatay na ano lang naman yung papel para lang hindi siya ma-stress. Wait lang. Yan. Pupunta ako kay tatay kaya lang hindi na ako makakatulong. Hindi ako pwedeng yumuko. Kasi kailangan ko pang ipahinga itong sasapnan ko. Diyan mo ba itatanim? Dito mo banda. Kasi anuhan yan. Ay may Ulandis ba? O yung mabibilis? Hindi ulandis yung hindi yan yung nangangagat. Tinanggal ko sa kuwan, tinanggal ko doon sa basura. Oo. Wag mong isagad dito, banda rito mo ilagay kasi yan ay sisigaan pa para maano yan. Saka na lang. Pagagapahan ng kamatis. Sa bagay, pwede nga. Ano ba yan? Cherry tomato? Hindi. Hindi ko alam.
Eh, maaalis yan na. Naalis mo na yun. Hindi ito masyadong babarin ng tubig. Oo nga. Anuhin mo yung inisod mo lang yung basura eh. Pwede din eh. Papatayin ko na naman rin mga. Oo. Inisod mo lang yung basura, dapat ilayo mo. Yan kasi ang pinagbabahayan ng Lagay mo doon sa puno ng saging. Patabayan eh. Hindi, patabayan. Itong mga kahoy na to, pag naiusod, pwede yan taniman dito. Pwede bang, hindi ba pwede ilipat yan? Pangit ba? Ang ganda nga eh. Yan yata yung namumunga na maganda eh. Sayang naman. Usod mo pa. Ang hirap. Nasanay ako nang ako'y gumagawa, nagtatrabaho. Ang hirap pag hindi makatulong. Videohan mo na lang ako. Dapat pala nakuha ko yung upuan. Para may upuan ako dito. Wawa yung sisiw. Mamaya andun ka na sa mga kapatid mo. Ito pa yung mga kahoy. Sama mo dun sa... Dapat ito nga ilagay na natin sa siga di ba? Hindi na naman naubos yung siga at inulan. Ito kasi gagapangan ng tataas ang damo agad yan. Nakakainis, hindi ako makatulong. Si tatay nagtatanim na. Medyo hindi na maganda yung dahon ng kamatis, pero yung puno naman niya, yung katawan niya ay okay naman. Kaya ayun. Nakaupo ako dito ngayon sa upuan sa aray ko sa monoblock. Dinala ko dito at para pag nangalay, ha? Mabuligin ng onset na mabasa. Oo nga. Ilagay mo na kay Tisoy ang pagkain niya para may panghakot ka. Ayun. Ang hirap na nga ganito. Hindi naman ako makatulong. Nakaupo lang. Kahit man lamang kaunti. Etong mga kahoy na to dapat natanggal na dito. Sus Mariosap. Hirap ng ganito. Okay na naman, medyo nakalakad na nga ako at nakuha ko na nga yung upuan. Kaya lang, ramdam ko pa yung sakit. Nararamdaman ko yung sakit. Kaya kailangan hindi ako hindi ako pwedeng yumuko. Yun ang bawal na bawal kasi nga kaya tapos kanina medyo yumuko ako ng medyo papilipit pa dahil inaabot ko yung sisiw doon sa kabila. Ayun ang nangyari tuloy. Ako muntik na akong napilipit talaga. Muntik na akong bumagsak. Kumakain na ulit si Tisoy. Ayun may dala na siyang tubig. Wait lang, lilipat ako. Mainit dito. Ayan mainit yung pwesto ko. Lilipat ako. Kaya ko na naman. Basta wag lang akong yuyuko. Dapat diretso lang ang likod ko. Nakakainis. Pag marami akong nakikitang makakaluwit. Teka, baka naman ako'y matumba rito Hindi pantay ang lupa.
Mahirap na. Hindi pwedeng iliko ko ang katawan ko ng basta-basta eh. Okay, thank you Lord. Matagal na tong iniinda kong sakit na to. Marami, na rin eh. Yun nga, ito ang, nung dating umatake ito sa akin ay parang mga 10 years ago or less, mga gano'n. Pero bago mag-pandemic pa yun, matagal pa bago mag-pandemic. Matake ito na halos hindi ako makalakad talaga. Nakabitin ako sa para lang makapunta ng CR. Ayaw ko namang magpalagay ng arinola sa kwarto namin. Kaya pag ako mag-CCR, bitin ako sa mga yung panungkit ng sampayan, ginawa kong tungkod, nakabitin ako na ganun. Tapos sa mga grills sa mga bintana, sa mga nakapatong doon sa harap ng TV. Basta hanap ako ng mahawakan para hindi lahat ng bigat ko ay nandito sa katawan ko, sa sapnan ko. Kailangan katulong yung braso. Ayan, buti na nga lang at tinuruan ako ni Nanay Pinang yung binilhan ko ng mais, yung pinuntahan kong matanda na yung lola na nagtatanim ng mais. Binigyan ako noon ng halaman, yung dahon niya na sinasabi ko na ganyang kalapad yung dahon niya na parang pabilog na ganun, parang basta bilog yung dahon niya, ganyang kalapad. Mababa lang yung halaman, parang pagtubo, tangkay ng dahon agad, ganun. Tapos dahon, maabot hanggang tuhod. Tapos ang bulaklak niya ay isang straight na ganun, tapos maraming ganyan-ganyan na mga puti. Parang nakaganon yung bulaklak niya na mga puti sa gilid. Mga yun, parang chandelier, parang ganun na nakabaliktad, ganun. Nasa ilalim yung binigyan niya ako noon, pinalinis niya mabuti sa akin, tapos pinalagyan niya ng langis, and then pagkalagay, iniinit sa kalan, tapos pag mainit na, idadampi dito sa sasapnan ko. Tapos parang ilang beses ginawa yun, sabi sa akin ilang beses mong gawin yun. Tapos pag yung nakailang beses nang ininit, yung huling init, pag kaya mo na, itapal mo na ng diretso. Tapos hayaan mo siya magdamag, hayaan mo siya magdamag na nakatapal doon. Yun nga lang, kinabukasan bawal talagang maligo. Hindi talaga ako pinapaligo. Sabi niya, wag kang maliligo, lalong lalalayan. Ayun, awa ng Diyos, kinabukasan pagbangon ko, ayan, nakakalakad ako. Kaya napakalaking bagay yun. At ngayon ay wala akong nakikita ngayong ganun. Aywan ko sa mga kapitbahay, hindi ako nakakapaghanap. Nagtanim ako dati ng ganun, kaso noong ginawa yung bahay namin, natabon-tabunan, ayun, hindi na sumibol ulit. May laman kasi yun na parang sibuyas. Kaya yun ang hahanapin ko, at kaya gusto kong magtanim ulit noon. Ito ay bawal na bawal kasi dito yung yuyuko, yung yuyuko ka, yung dadamputin ka, yuyuko ka na diretso yung tuhod mo. Kailangan kung dadamput ka, ibebend mo yung tuhod mo, mag-squat ka. Tapos itong likod ay hindi masyadong lilikuin. Kaya yung tuhod ang ibebend. Tapos natutuwa na nga ako kasi nitong mga nakaraan, dahil ako nagwo-walking, nag-exercise ako, hindi ako nakakaramdam. Ito lang mga nakaraan napansin ko, pag ako'y nagtatrabaho dito sa bukid, basang-basa ako ng pawis, umaago sa likod ko yung pawis hanggang dito sa may sasapnan niya, umaagos, nararamdaman ko. Ang pagkakamali ko,
Pagdating ko ba ng bahay, ang napapalitan ko lang o nasasapnan ko lang yung likod ko. Hindi ko napapalitan ng underwear ko, na hindi ko naisip na nabasa din yun, na matutuyo din yun. Yun ang hindi ko naisip noon. Sabi ko okay lang. Hindi ko sabi ko, naisip ko ngayon, sabi ko baka, ayun nga, hindi ko na, akala ko hanggang dito lang sa baywang ang basa. Baka maaari ka kung ito naaabot ng basa yung underwear ko, tapos hindi ko napapansin, hindi ko napapalitan, natutuyo na. Nakailang tanim na siya. Yung ang tawag doon, talong. Ha? Marami yan eh. Marami yan. Nakakaawa ang sisiw. Oh. Mamaya nasa kapatid mo na ikaw. Andun ka na sa mga kapatid mo. Yan oh. Wait, pahabain natin ha. Wala rin lang akong magawa at hindi rin lang makatulong. Di maglandi na lang dito sa camera. Ayun oh, kita. Nandito ako sa puno ng saging, tabi-tabi ko. Nakaupo ako dito sa monoblock. Oh. Hindi pa yan sagad ha. Kumakalog kasi pag ipinapahaba. Ayan, sorry. Kumakalog pag pinapahaba ko eh. O, diba? Parang para akong may drone. Yung kapag nakakukuha mo ng malayo. What's that? Nakapit ng tubig sa tatay oh. Ay, kailangan pala yan may bakod gawa ng manok ano. Oo nga eh. Ayan o. Tatay, ikaw nang kukuha ng upuan ha. Ayan. Okay na. Ang itinakip ni tatay ay yung mga kahoy na tuyo doon. Nasabi ko dapat ilalagay na sa siga. Ayun, yun ang inilagay ni tatay doon sa ibabaw para hindi puntahan ng mga manok. Okay naman ako na. Nakakalakad na ako. Alalay nga lang at hindi nga pwedeng kumilos ng pabigla-bigla. Mamaya kukuha ako ng ay ito may sira ito. Parang maitim yung loob. Yan o. Mamaya titingnan ko yan. Ilan yun? Wait. 2. Bakit dadalawa to ngayon? Ayun, 3, 4. May sira naman. At saka ito oh. Ito oh, ang liit-liit. Pero meron ako nakita dito. Ayun oh, sira din yun. May mga sumisira. Kukuha muna ako ng patola. Sira. Wale. Okay, meron akong 3 nakuha. At ngayon, ako naman ay mangunguha ng
saluyot para panlagay dito. Wait lang. Nakakuha na ako doon ng saluyot. Try ko rin dito. Wait. Nandun si tatay. Saan nga? Tatay, ito pala ang ano. Meron pala ditong sagi ay puso. Nagagalit kasi yung pusong kinuha namin ay hindi na iluto. Sayang lang daw, kuha daw ng kuha. May meron pa ditong puso. Yan yung tinabasan ko dito, oh. Hindi ko na nadugtungan, dapat ay tatabasan ko lahat yan. Tapos ito yung dragon fruit, oh. Nakuha na namin yung dalawang natirang bunga. Hindi pa masyadong hinog, kinuha na ni tatay. Kasi baka mawala na naman. Nasaan ka? Ay, ayun na pala si tatay. Yun na, oh. Sa kabila. May saluyot doon sa gitna, eh. Yun nga lang, natatakot akong puntahan. Wait. Ito, eh. Malulusog ang ano. Wait lang, ha. Malulusog ang saluyot dito. Ito yung dating maisan, eh. Ayan na. Ang mais ay naging ano na, damuhan na ngayon, hindi na maisan. Ang laguna ng damo. Ito yung saluyot, oh. Yan. Diba ang lusog? Ayun pa isa. My God. Mainit. Okay. Ito pa. Okay. Ay. Mainit. Ayun pa sa kabila, eh, oh. Lalapad ng dahon, kaya lang masyado nang masukal. Dami ng damo. Ito pa, oh, ay, sorry. Ayan, oh. Oops. Maraming saluyot dito. Kaya lang, hindi rin naman makakain lahat. Kaya, enough na yun. Ayan pa, eh, oh. Ayan pa. Wait. Tama na to. Meron na akong nakuha na ganito rin kadami doon. Isasama ko sa gulay na patola. Inilayo ko yung sisiw doon sa kubo kasi mas narinig niya yung tunog ng nanay niya. Mas nag-iingay siya. Na ano siya kasi tinatawag siya, eh. Ayan. Mamaya yan ay tahimik pag nakasama niya na yung mga kapatid niya. Wait lang, bababa ako dito. Pauwi na kami. Ayun, si tatay ay nagsasara ng kubo. At bit-bit niya yung pinanguha kong patola at saka yung nakuha niyang tawag dito, saging. Meron na namang saging na mamumuntik-muntik ang mabulok. Buti na lang nga naalala ko yung saging. Okay naman. Ang iba binigay ko kay Keto. Yung iba ay dala ni Lori nung umuwi.
Ang ano nga pala, oh, mga hinog na ang rambutan, oh. Kita ba? May hinog na ang mga rambutan. Pero yun nga lang, hindi ganun kadami. Hindi katulad dati. Dati halos sa bumaba ang sangan niyan sa dami ng bunga. Ngayon hindi ganun kadami. Kung hindi lang ako, baka bukas si tatay mangunguha kasi nanghihingi daw yung kanyang boss. Ay pasasalubungan daw niya yung kanyang boss. Hindi pala nanghihingi. Ayan na si tatay. Ayan, thank you sa inyo ha. Shoutout ulit dyan. Sir Jerry's Toy TV, shoutout po. Dahan-dahan. Ito, medyo pataas kami. Si Tisoy ay mahabol, kawawa naman. Tingnan nyo yung sisiw. Hindi na siya nag-iingay, yung hindi niya na naririnig yung nanay niya. Tahimik siya. Andito sa loob. Ayan o. Tinakpan ko noong papel kasi malakas na siya eh. Nakakatalon na siya. Makakatalon na siya dito sa yung timbanga, halos natatalunan niya eh. Wait ha. Wait lang isod. At tingnan ko kung paano ako nalabas. Jesus. Lagay. Ayun ba? Hingal naman ako. Pasok mo doon sa isa. Okay na. Okay. Palabas na po kami. Yun nga lang, mabagal nga lang akong lumakad. Naninimbang pa ako. Yan, shoutout po dyan. Thank you ulit. JPC, JDG, salamat sa inyo. Guapo Oragon, Batang Samar, Arnel Plaza, shoutout dyan. And thank you. Amoy Paksiw. Kay NJS, maraming salamat. Simple lang. Asan ka na? Simple lang. Paramdam ka naman. And ayan. Jade Tap. Basta pray lang tayo, pray lang. And kaya nang aabo, shout out. Salamat nang aabo. And shout out dyan. Kawander. Shout out Kawander. Filipina Carpenter sa USA. Shout out. And Edita Bisaya Life in America. Shout out dyan. Thank you. And Philmangs. Philmangs and family. Shout out. Shoutout dyan, Werdo. Werdo official. Shoutout. Yan, love you dyan. Chocolates. Shoutout dyan, love you. Linma. And Rose Meat. Shoutout. And papahinga si tatay. And sino pa ba? Pasensya na kayo kung meron akong hindi masi-shoutout ha. Ang dami nyo naman kasi. Basta maraming salamat sa inyo. And Shining G, thank you. And shoutout dyan. Joe Fernandez, shoutout. B Pardo, shoutout. And Claire Varga, shout out. At sa Mutsaanon Vlogger, shout out sa inyo dyan. And Daddy Frankie and team, shout out Daddy Frankie. At sino pa ba? Kasangga Foundation, thank you, Miss Mai. And
Sower Team USA, shout out dyan, and Kalembang Boys, shout out. Thank you, and oy, Papagod. kaya nga, magpahinga ka. Wala kayong pasok ngayon? Half day po. Bakit half day? May pupuntahan pa ako, pakalumpang ako. Okay. Malapit na matapos yata yun eh. Nagdugtong sa likod, sa paulit. Isang Ganyan. Kwarto pa. Isang buong bahay pa ulit? Opo. Tapos doon sa dulo, sa may manggang malaki, sa malapit sa grahe, isang bahay pa ulit, up and down sa anak. Doon sa isang anak. Doon sa dulo na, dito sa may mangga na malaki, yung may, di ba may grahe dyan? Magagawa pa doon. Ay, ang galing. Up and down. Tapos yung kabila, isa, idinudugtong. Kanino naman yun? Kay Tatay Joe ulit. Sa, parang apartment din. Gagawing apartment pala yun. Okay. Dalawang, Yung gagawin doon sa may mangga kay Michelle. siguro. Akala ko kay Michelle yung ginagawa ngayon. Hindi pa. Apartment pala yun. Okay. Kaka-layout lang kahapon. Ang galing. Ay, matagal-tagal kayo doon. Taon yan, te. Oo. Ay, maraming nga gawain doon sa likod namin. Yung malaking bubong pala doon gagawa ng bahay doon sa kalapit. Dito may birthday, ang birthday ng bata. Wala naman akong dalang pera, hindi ko mabigyan ng bata. Kay, wait lang. Iniwan na ako. Oy, kumukulo na to. Ay, baka dumikit yun. Baka dumikit. Mukhang maraming handa Hindi ko mapakita sa inyo ng manok. Nagkakatay ng manok. Nagpapahintay ako kay tatay. At baka ako may pera siya, bibigyan ko ng yung bata, yung may birthday. Ang layo naman ni tatay. Nakalimutan ko naman kaninang hingi. Wala akong dalang pera dito. Yan, shoutout sa inyong lahat yan. Kalembang Boys, shoutout. Kalembang Boys. Yan, and Barrio Des Pracapac. Shoutout dyan. At sa Solid Team Kapesni, shoutout. And sa Chika Babes ni Lola Lakwachera, shoutout dyan. Ayan, okay naman ako lumakad na kahit matagal, basta dahan-dahan lang. Hindi ako pwedeng magmadali ngayon. Yan si tatay na inip na umupo na doon sa may puno. Ayan. Umupo na. At napapagod na din. Carry pa? Sige lang, sige. Ha? Wala, mapapayapay. Rest muna. Pagod Ayan, nandito na kami. Ayan na si tatay. Nandito na kami sa malapit doon. Ayan, sa may malaking bubong. Ayan, at dito daw maglalagay ng panibagong bahay. I don't know kung saan dito. Ayan, mga trabahador, oras ng pahinga, kaya kanya-kanyang pwesto. Nagpapahinga. Yun pala ay apartment. Yung ginawa na yun. So, yung gagawin dito, yun pa ang yun pa lang ang bahay. Ayan may bagong layout na ang mag-extend ng isa pa sigurong pinto. Maganda yung naisipan niya gumawa ng apartment kasi yun ang
Hindi man ngayon dahil maraming naghahanap ng maupahan na bahay. Si tatay pagod na rin yan. Gusto na rin makaupo. Ayun. Thank you Lord. Thank you po. Opo, may sisiw. Ayan. Ay, thank you Lord. Pakainin ko yung sisi. Ay, hayaan mo sila na magpakain. Hindi mo alam. Ayan nandito na kami sa bahay. Ouch. Muntik na akong bumagsak kanina. Ayan, nasasakyan ko. Ayan, at eto na yung sisiw. Ilalagay ko na. At ayan si Aan. Ba't ganyan? Itsura mo. Hindi, wala pa rin tulog. Ayan, thank you. Thank you sa inyong lahat. Salamat. Salamat sa mga nakaabot dito sa dulo ng aking vlog. Thank you. Bye-bye, Aan. Bye-bye. Salamat po and God bless. Ingat po tayong lahat.